Welcome to Donmar TV News Channel. Balikan po natin yung red tagging na yun. Ano yung red tagging? Bakit ba kayo react ng react? If you're being tagged or classified as communist or in support of the CPP, NPA, kasi ayaw nyo ngang i-condemn eh. So, merong reason for tagging you or classifying you as communist. Which is not even, as I said repeatedly, it's not a crime. Bakit binasura na yung batas na maging miyembro ka lang ng Communist Party of the Philippines? Krimen na. Wala na nga yun eh. Ang problema kasi sa inyo, Congressman Carlos, ayaw nyo pang aminin. Masyado namang obvious. Ano ba yung nabasa natin doon? Meron tayong nabasa na parang ang depensa nila. Meron siguro kung hindi ako nagkakamali, kongresista rin. Hindi naman daw masama na yung tao ay option magkaroon ng armed struggle. Okay, yan ang depensa nila. Dahil kaya, hindi daw porket hindi nila kinokondem itong mga gusto mag-armed struggle, sila'y kasama na. Hindi rin nag-iisip meron ngang inconsistency. Habang totoo na ang sambayanang Pilipino ang magdi-decide niyan if you want to dismantle a government. Di ba sinabi ko na nga po sa inyo? Ano ba ang pinakamataas na batas? Ang kapakanan ng sambayanan. The welfare of the people is the supreme law. So pag ginusto ng taong bayan na baliktarin ng gobyerno, palitan. Yun ang pinakamataas na batas. Pero ang problema nga, ganito, yung grupong yan, armado at sinasabi lang gusto nilang pabagsakin. Hindi naman sila ang sambayan ng Pilipino. Isang grupo lang sila. Nanghihikayat sila na sumali sa kanila. At kayo naman sa Kongreso, hindi nga po pwede yung hindi nyo banatan kasi nga, kayo ay inihalal upang sumunod sa saligang batas at pangalagaan ito. Protect, di ba? Tingnan nyo, basahin nyo yung oath of office nyo. Protect the Constitution. Ito ngang grupong ito, ayaw nga maniwala sa ating saligang batas. Gusto nga nilang sirain ang gobyerno natin So, hindi pa pwede na hindi nyo ikondena yung mga ginagawa nilang mali. Tungkulin nyo yun. Ganun kasimple. Alam mo, ang problema kasi, pag nauhuli na, lahat ng uri ng paliwanag, ipinalilipad. Pero hindi nga. Ang tao naman, hindi naman tangi hindi rin BO. Nakakaintindi. Kaya huwag nyo nang pagpilitan. Kahit sa mukha ko sa inyo, aminin nyo na ano ba kung komunista kayo? Hindi ba ang komunista naman ang gusto talaga ng ideology yan, magkaroon ng ideal na society kung saan lahat na tao magkakaroon ng equal na pagkakataon na sila naman ay lumigaya. Hindi yung isang grupo lang. Kung baga 100% kayo, tapos 80% ang naghihirap, yung 20% lang ang kumikita. Pero, dahil nga
meron tayong tinatawag na rule of law, may batas tayo, susundin mo yung batas. Bawal ang armadong struggle eh. Kasi, effectively, nagre-rebel ka, rebellion. Ay, may krimen nga yung rebellion eh. Kaya hindi po pwedeng hindi ka kumontra doon. Maliban pa sinisweldohan na nga kayo ng taong bayan. Kaya alam nyo, ang mungkahi ko noon pa, hindi ako believe dyan sa party list. Bakit? Kaya kayo nakapasok dyan eh. Kaya kayo mga member ng Kongreso because of this party list, madaling manalo. Subukan yung tumakbo ng ordinaryong eleksyon. Wala. Never kayong nanalo. Wala pang nanalong kaliwa. Hindi po ba? Tsaka, tigilan na po natin yan. Sabi ko nga sa inyo, kung ang kalaban natin, mga ibang mananakop, okay yan. In self-defense, we can rise and annihilate them. Pero, ang problema nga, kapwa Pilipino eh. Kapwa Pilipino ang pinapatay natin. Yan ang masaklap. O kaugnay dito, sabi ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, bibigyan niya ng pagpapahalaga ang sandatahang lakas sa kanilang rekomendasyon na huwag magkaroon ng truce o ceasefire diyan po sa Partido Komunista ng Pilipinas at ang New People's Army ngayong Kapaskuhan. Sabi po sa isang press statement ng spokesperson nilang si General Arevalo Edgar, yun daw pong sandatang lakas is not inclined. Ayaw nila na mag-recommend na magkaroon ng truce o suspension of hostilities. Sapagkat kung titingnan mo nga naman yung mga nakaraan, ang karanasan natin, habang nagpi-peace talks, pinapatay naman nila yung mga sundalo natin, mga pulis. Ginagamit lang nila yung pagkakataon ng ceasefire para palakasin ang kanilang puwersa. Paigtingin ng kanilang propaganda. Yun ang ginagawa nila eh. Kaya, habang ang AFP daw nagnanais, nagnanasa, na magkaroon ng mapayapang kapaskuhan sa lahat ng Pilipino, hindi kami magre-recommend, sabi ng AFP, sa aming Commander-in-Chief na si Presidente Rodrigo Roa Duterte, ng isang holiday ceasefire dito sa communist terrorist group. Sabi po ni General Arevalo, gaya ng sinabi natin kanina, itong ginagawa ng mga CPP, NPA, they're just using that space to regroup, to refurbish, recruit new members, and recoup their losses. Yan ang katotohanan dyan. On another issue, sabi ni Presidente Duterte doon sa kanyang mga law enforcers. Ito, nagpumunta po kasi siya sa Cavite. Meron dong ceremonial destruction ng mga illegally seized droga. Sabi niya, huwag kayong manghinawa. He told the law enforcers and prosecutors to never waver. Huwag kayong manghinawa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mawala ng gana na labanan yung narcotics trade kahit na may pandemya. Sapagkat yung mga drug traffickers, sabi niya, hindi yan humihinto. Wala sa kanilang COVID, walang bakasyon. Ganun pa rin yung krimen.
Kaya ang advice ni Presidente sa mga law enforcers, barilin nyo pag lumaban. Huwag kayong magpauna. Sapagkat yun naman allowed. Ang ating batas sinasabi, pag ang iyong buhay ay nasa bingit ng kamatayan, pwede kang gumamit ng nararapat na karahasan upang masawata mo yung pagsalakay sa iyo na maaaring magresulta ng pagkamatay mo. Sabi ni Presidente, I will be responsible for deaths in operations. Akin yan. Kaya ngayon binabanatan ni Presidente yung human rights. Sabi kayo yung mga human rights, mas concerned kayo dun sa buhay ng mga kriminal. Ang hindi kayo alintana dun sa buhay ng mga biktima. Ngayon, sabi ni Presidente.